Isa sa mga pinakamalaking sagupaan ng Gilas Pilipinas ngayong taon ay ang naging laban nila kontra sa New Zealand o ang Tall Blacks. Matapos ang unang pagkapanalo ng Gilas laban sa kanila sa FIBA qualifiers, kitang-kita ang reaksyon ng mga Kiwi fans at ng kanilang team, gigil na makabawi. Pero hindi lang basta paghihiganti ang target nila. Tinutok ng New Zealand ang kanilang mga plano para sa rematch na ito. At malaking tanong ngayon, handa na ba ang Gilas na muling labanan ang kanilang mga kalaban sa home court ng Tall Blacks? Muling ipinakita ng Gilas ang kanilang lakas sa mga nakaraang turneyo na siya namang nagbigay sa atin ng dahilan upang magtulungan at magsanib puwersa. Hindi lang basta maayos ang sistema ni Coach Tim Cone, kundi nakikita na rin natin ang mga batang manlalaro na tumutok at nagbigay ng malaking impact sa laro tulad ni Kai Sotto at Carl Tamayo. Si Sotto na may pangarap makapasok sa NBA ay nakapagpakita ng gilas sa ilalim ng ring. Si Tamayo naman, kilala sa kanyang versatility at husay sa opensa, ay patuloy na pinapalakas ang kanyang laro sa gilas at kanyang overall performance. At isa nga sa mga malaking patunay ng pag-angat ng Gilas ay ang kanilang tagumpay sa FIBA qualifiers. Sa kanilang unang pagkatalo sa Tall Blacks, isang malaking milestone ang nakamit ng Pilipinas. Ang pagkapanalo sa mga Kiwi ay hindi lamang isang magandang pagkakataon, kundi isang malupit na statement na kaya natin talunin ang isa sa pinakamalakas na teams sa Asia. Pero dahil dito, hindi na tayo dapat mag-relax. Ang New Zealand ay may malaking comeback plan. Ngayong malapit na ang rematch sa kanila. Sa Pebrero sa susunod na taon at muling maghahanda ang New Zealand para makabawi. Wala silang ibang iniiwasan kundi ang pagpapakita ng lakas sa kanilang home court. Sa katunayan, nasaksihan natin kung paano ang mga Kiwi fans ay abot langit ang excitement. Sa mga social media post nila, ramdam na ramdam ang gigil ng mga fans na balak talunin tayo sa ating susunod na laban. Ang mga tiket para sa rematch ay sold out na at isang malinaw na indikasyon ito ng kanilang seryosong paghahanda. Samantala, kahit na maghahanda sila, hindi naman papatalo ang Gilas. Habang ang New Zealand ay nag-a-adjust sa kanilang laro, ganun din naman ang ating koponan. Inaasahan na makakalaro na sa susunod na laban sina AJ Edu at Jamie Malonzo, dalawang key players na makakadagdag sa lakas ng ating depensa at opensa. At both players din na wala sa nakaraang laban ng Gilas kontra sa New Zealand. Una si AJ Edu, isang 6 na talampakan at 10 pulgada na forward yak center ay magbibigay ng solidong depensa sa ilalim at sisiguraduhing mas mahirap para sa New Zealand na mag-penetrate sa paint. Si Jamie Malonzo naman, kilala sa kanyang athleticism, ay magiging malaking banta sa opensa, lalo na sa fast breaks at mga quick moves. Ang pagbabalik ni Edu at Malonzo ay magbibigay ng dagdag na lakas sa Gilas. Magsisilbing quadruple tower na sila sa depensa, kasama sina Kai Sotto at Junmar Fajardo at ang iba pang malalaking players ng Gilas. Ang height advantage na ito, kasama na ang bilis at energy ni Malonzo, ay magsisilbing pader laban sa mga matitinding Tall Blacks. Isa sa mga malalaking bagay na nagbibigay lakas sa Gilas Pilipinas ay ang team chemistry na unti-unting nabubuo sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone. Hindi lang basta ang mga individual talents ang dahilan kung bakit tayo patuloy na umaangat. Kung titignan natin ang mga laro ng Gilas, makikita na ang teamwork nila mula sa mga passes, defensive rotations, at sa pagpapakita ng unity sa court ay isa sa mga paborito ng mga eksperto. Ang pagkakaroon ng isang systematic approach ay malaki ang naitulong sa pagpapalakas ng team. Hindi lang basta depensa, pati na rin ang pag-execute ng plays at pagiging disiplinado sa loob ng court ang nagpapastrong sa ating lineup. Sa kabilang banda, alam din ng Gilas na hindi biro ang pagharap sa New Zealand. Isang kopo ng kilala sa kanilang aggressive at up-tempo style of play. Kung may isang bagay na hindi natin pwedeng pabayaan, ito ay ang kanilang bilis sa pag-atake at ang kanilang 3-point shooting. Minsan, ang Tall Blacks ay nagpapakita ng matinding shooting accuracy, lalo na sa mga crucial moments. Kaya naman, importante na maging handa ang Gilas sa kanilang perimeter defense.
At huwag magpabaya dahil mabilis ang New Zealand mag-convert ng points mula sa labas ng arc. Bukod pa dito, may malaking factor ang psychological warfare sa larong ito. Habang ang New Zealand ay gigil na makabawi, alam ng Gilas na ang kanilang unang panalo ay malaking morale booster. Pero hindi ito sapat para maging kampante. Ang bawat laro ay isang bagong hamon. Dito papasok ang leadership ng mga veteran players ng Gilas. Ang kanilang karanasan at leadership sa court ay magsisilbing gabay para sa mga bata at sa buong team sa mga critical moments ng laro. Hindi lang sila basta magaling sa court, sa kanilang leadership at composure. Magsisilbing tulay ang mga ito upang manatili ang focus ng koponan sa game plan. Kaya kung akala ng New Zealand na swerte lang ang pagkatalo nila sa atin noong una, malalaman nila sa susunod na laban na hindi lang tayo basta nakatsamba. Magiging mas matindi ang laban sa pagkakataong ito at ang Gilas ay may mas matibay na plano. Ang mga adjustments ni Coach Tim Cone, pati na rin ang pagbabalik ng mga key players ay magbibigay sa atin ng mas solidong posisyon upang muling talunin ang New Zealand. Pero hindi pa tapos ang laban. Lahat ng mata ay nakatutok sa rematch na ito. Pwede nating sabihin na ang lahat ng mga detalye, bawat play at bawat minuto ng laro ay magiging susi sa kung sino ang magwawagi. Ang New Zealand ay maghahanap ng paraan para mag-rebound at ang Gilas naman ay maghahanap ng paraan upang manatiling matibay at patuloy na magbigay ng magandang laban sa isang team na determinado ring makabawi. Sa pagtatapos ng laban na ito, malalaman natin kung sino nga ba ang mas handa. Ang Tall Blacks ay siguradong maglalabas ng lahat ng kanilang lakas, pero ang Gilas ay may sariling mga plano at armas na hindi pa nila nakita. Isa lamang ang sigurado, ang laban na ito ay magiging isang matinding pagsubok para sa parehong koponan.